Kaya if ever na mag-agree yung kausap ko, edi killing two birds in one stone tayo. Naubusan ng gulong yung truck. Aray ko! Aray ko! Hindi pala banggaan. Kumbaga, so bumili ako ng buko pie doon sa may, Sicilia, sa may Shell. Plaza. Mahal ng buko pie, 450! Baha dito! Ay, nako. Pero, 1/4 lang ng gulong. Aray ko! So, nag-chat yung booking natin na to. Tapos, eto siya. Nasabi niya, i-cancel na lang kasi medyo malayo. So, malayo nga talaga guys kasi aabutin nata ng 20 to. So, sana meron tayong makuha pa isang booking, no? Kasi, allowed ang triple booking guys eh. So, sana mag-cash siya. So, let's go! Time check is 12:40 at may nakuha tayong booking which is ayan. So nagising pala ako I think mga around 11. Nakakuha tayo ng booking mga around 12 na din. So syempre habang nakain tayo naka-on na yung lalamove up natin para sabay ba natin kung may lalabas sa booking at may lumabas nga which is ayan. So Caloocan North siya. Possible kasi may lakad ako Caloocan North. Personal transaction. Wini-wait ko lang yung reply ng kausap ko. Kaya if ever na mag-agree yung kausap ko, edi killing two birds in one stone tayo. Aside from lalamove, may another part-time pa ako. Which is personal sideline natin. Kasi ako isang ahente ng isang manufacturing company. So ngayon, ang pipick upin dito is mga ukay bags. Nakapag-pick up na tayo dito before. At I think kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, nakita nyo na kung ano yung pipick upin dito. Sa kung mga ganong kalaki. So, ang layo pala ng pick-up location from my current location is 3.9 kilometers. So, 13 minutes. Malapit na tayo. Pick upin na natin. Let's go! Tapo! Lalamove, sir! Dalawa ang natago. Thank you. Time check is 1:18. Natapos na natin tong booking natin na to. So, actually kanina ko pa siya natapos. Naganap lang ako ng spot. Well, anyway, hanap muna tayo ng kasabayan. Pwede pa naman tayo makakuha pa ng 2 o 3 booking pa. So, antay siguro tayo kahit mga around 20 to 30 minutes. So, update ko na lang kayo pag nakakuha ko. Let's go! Pahangin muna ng gulong. Time check is 1:29. So nag-confirm yung kausap ko na dalhin ko na yung ating personal transaction. As of now, on the way tayo doon. Since sa Bulacan lang naman yung personal transaction natin, unahin na natin yon tapos diretso tayo dun sa booking natin na to. Pero if ever na may mahanapan tayo ng kasabayan, as of now, edi much better. Yahihin na natin to kasi sayang yung oras at 1:30 pa lang. If ever na kumbaga meron na tayong parang possible na double booking at possible ibigay sa akin ito ni sir kasi siya may sagot ng transportation ko from Calamba to Caloocan North. Pa-load muna tayo ng RFID natin kasi 100 na lang. So time check ulit is 1:30. Sana maging maganda ang biyahe natin. Let's go! 600 po. Thank you po. Time check is 2:08 at medyo nagtagal tayo doon kasi bumili rin tayo ng pangbigay kay customer. Kila sir pala. So bumili ako ng buko pie doon sa may Sicilia, sa may Shell, Plaza. Mahal ng buko pie, 450. Aray ko. Pero kailangan 'yon para pampagana kay customer. Well, anyway, ongoing tayo dun sa may booking natin. Pero dumaan muna tayo dun sa may personal transaction natin. Kasi according naman kay na-book natin dito, sabi niya is wag na daw ako mag-Skyway. Kumbaga mag C5 exit na lang ako. From C5 exit to Caloocan North. So expected niya na
na medyo matagal yung delivery natin. Pero since tayo ay mag-expressway naman kasi sinagot naman nila sir yung ating toll fee and gas na rin. Ito na, naunahin natin, di ba? So yun, update ko na lang kayo. Tapos may banggaan daw dito according kay Waze. Pakita ko sa inyo. So guys, nandito tayo sa may bandang Binyan. At according kay Waze nga, may banggaan. So let's see kung matatanaw ng camera natin yung banggaan, ha? Ay, naubusan ng gulong yung truck. Aray ko. Hindi pala banggaan. Kumbaga, I think napabayaan ni kuya yung kanyang gulong. I don't know. Well, anyway, papunta tayo dun sa may customer natin. At according kay Waze is, sa may bandang Caloocan North din yun. So, according kay Waze is 1 hour and 7 minutes. So, 56 kilometers. Then, i-drop na natin to. Let's go! So, guys, time check is 2:43. Malapit na tayo dito sa may Quezon Avenue exit. Laging traffic dito, guys, no? Kasi napapansin ko pagka mga, gantong oras, laging punuan dyan sa may Skyway. Ayan, no? Tapos yung iba, nasingit dyan sa may bandang pag malapit na. So, kapag ka yellow lane yan, dalawa, alam ko, bawal sumingit dyan, guys. Kasi, prone to accident. Yan ata ang purpose yan. Hanggang, ata yan, hanggang baba. Somewhere in, Bulacan. Then after nun, punta naman tayong Caloocan North. Dalawang company ang pupuntahan natin. Buti magkalapit lang. So update ko na lang kayo. Let's go! Time check is 3:01. At nandito tayo sa may NLEX. So sa may Kawayan exit tayo mag-e-exit. Kasi malapit lang naman yan sa Caloocan North. Siguro madadrop natin tong buhay natin to mga around 4 to 5. Mga ganon. Something like that. So hoping na ganun niya. Kasi alam ko yun din yung nakalagay sa booking niya. 4 to 5:30 pala. Yan. So, all goods lang. 3 oras lang. 3 PM pa lang naman. Tapos, meron pa tayong parang 2.5 hours na allowance. Update ko na lang kayo. So, ayun guys. Time check is 4:01. Natapos na tayo sa meeting natin dito sa may bandang May Kawayan. Tapos, ngayon papunta tayo dun sa Caloocan North na isa pang company na meeting natin. Then, after nun, rektahin na natin tong booking natin na to. So, according kay Waze is 8.8 kilometers to 38 minutes. So, update ko na lang kayo pagka na-drop ko na. Medyo traffic na dito. Nag-uwian na yung mga empleyado. Aray ko! So, guys, update ko lang kayo ha. Time check is 4:47. At natapos na yung meeting natin dun sa may Kawayan sa Caloocan North. Then, ngayon, may nakuha akong booking while nandun ako. Saktong-sakto talaga may lumabas, dalawang Santa Rosa, which is ayan. So, yung isa, Valenzuela to Santa Rosa, tapos isa naman ay Tandang Sora to Santa Rosa din. So, ngayon, chinet ko lang muna sila kasi hindi ko muna tatawagan. Kasi I want to make sure na madrop muna natin tong karga natin para kahit papano matansya natin kung kakayanin ba nating i-load yung dalawa nating booking kasi medyo bulky na tong first booking natin kaya kailangan muna natin to madrop. So asa po na nag-leave lang ako ng message kung ano yung kakarga at hindi ko pa sila tinatawagan. So let's see muna kung anong mangyayari ha, kasi kailangan muna natin tong i-drop para kahit paano magkaroon tayo ng space at the same time hindi tayo maabala kung hindi ba kakasya. So guys, time check is 4:59 at na-traffic tayo dito sa may bandang T. Samson papuntang Deparo Road. Pero malapit na tayo. Kaso nga lang traffic na kasi rush hour na. So hoping na sana hindi nila i-cancel. Pag kinancel nila, aray ko tayo. Kumbaga apektado yung booking natin. So yun, update ko na lang kayo sa ating booking for today's vlog na may kasamang personal transaction / sideline. Let's go! Tapos yung Valenzuela natin nakita ko somewhere in Caloocan South, malapit. Aray ko! Layo, from Tandang Sora to Valenzuela. Baha dito! Ay nako, pero 1/4 lang ng gulong. Aray ko! Nakikita nyo guys? So hoping sana nakita nyo ha. Pero mababaw lang. Kaso nga lang baha pa din. Dito tayo sa may bandang San Gaire, I think Caloocan North. Somewhere in Caloocan North sa Congressional Road. Ayan. So nag-chat yung booking natin na to. Tapos eto siya, na sabi niya i-cancel na lang kasi medyo malayo. So malayo nga talaga guys, kasi aabutin ata ng 20 to
30 kilometers. So akala ko kasi yung Valenzuela niya is somewhere malapit lang sa current location ko kanina, kaya ako na-swipe. Found out na malapit siya sa may bandang Caloocan South, sa may bandang Malabon. So, yun. Actually, advantage naman sa atin yan ay cancel na. So, bakit ko siya na-swipe? Kasi guys, kapag ka long drive, agawan talaga yan. So, hanggat maaari, hindi ko na tinitingnan pa yung current location. Siguro makikita ko siya konting-konti lang. Pagka nakita ko agad na somewhere in pag-home siya, sinaswipe ko na siya agad hanggat maaari. Tapos, yun. Yan, to be share lang with you guys my experience about Lalamove. Kaya possible ma-cancel na to. At kasi kakakita ko lang. Pero update ko din guys sa booking natin na to. According to Waze is 200 meters na lang. Good afternoon po. Ay, itong tatlong sako? 5 po yan. Tulungan ko na po. Nangangagat po ba yung aso nyo, ma'am? Pwede ba akong pumasok dalawa? Yeah. Safe. Pipicturean ko lang po pala, ma'am. Sige, ma'am. Salamat po. Parit na lang pong 5-star, ma'am. Thank you po. Thank you po. So, yun guys. Time check is 5:45. Natapos na natin itong booking natin na to. Share ko lang yung experience ko, guys. Ayan, naka-cancel na nga yung booking natin na yan. Ang kagandahan ngayon kay Lalamove sa system nila, bago mag-cancel si customer, may tumatawag sa atin from Lalamove Center, na driver center na number lang, na telephone number. Then, ini-inform niya tayo na ika-cancel na yung booking. So, yun, na-cancel na. At the same time, I think wala naman tong magiging bawas sa natin, sa ratings natin, kasi parang nangyari na sa akin to before, nakausap ko yung teller na yun yung parang pinapoint out niya, hindi naman mababawasan yung ratings natin. So sana meron tayong makuha pa isang booking, no? Kasi allowed ang triple booking guys so sana magkasya. So let's go! So guys, update ko lang kayo, lumabas na naman tong error na to. Siguro guys, pansin ko lang kasi nagta-trial and error tayo para to share with you guys kung ano yung nangyayari kay Lalamove system or Lalamove app. I think nangyayari siya kapag yung customer service ay nag-cancel. Kasi possible lumabas yung error na yan. Kasi may lumabas sa booking, Valenzuela to Calamba, tapos may isang drop-off, hindi ko na nakita. Pero I think naka-priority pa, sayang. Hindi ko siya nakuha. Kasi lumabas yung error na yan Aray ko So, yun, ang ginawa ko, in-uninstall ko, saka in-install uli yung app. As of now, isa pa lang yung booking natin. So yun, update ko na lang kayo. Let's go! Nangyari to guys, nung kinancel ni customer service ng Lalamove yung booking natin. Iyon, hindi na tayo makapag-double book. Ngayon, in-uninstall ko ulit, tapos in-install ko ulit. Try natin kung makapag-double book tayo. Pero tumakbo muna tayo ng mga ilang meters. Kasi baka nag-error lang sa system ni Lalamove. Aray ko! So update ko na lang kayo. Pero according to Waze, makarating tayo sa booking na yan ng 35 minutes, 9.2 kilometers. So let's see kung makakapag double book pa tayo. Good evening po. Yeah, usod ko po sir. Para yan lang sir, 4 na plastic. sige po. Wala yung payment niya. Okay po, sige po. Thank you po, thank you po. So guys, update ko lang kayo. Time check is 7:32. As of now, isa pa lang yung booking natin. At dadaan tayo sa may bandang C5. So Congressional Road tayo. Puro pa norte ang nalabas. Walang pa south. Makakauwi kaya tayo ng may kasabay or lalakarin natin to ng isa lang. Let's see. Ako na naman ang magiging lab rat nyo. Time check uli is 7:33. Let's go! Nag-stop over muna ako dito sa may bandang wait lang, E. Rodriguez, dito sa may Angel's Burger. Kasi wala pa tayong booking, nagabang tayo. So bumili mura na rin ako pagkain. Then may nakuha tayo. So which is ayan. So all goods kasi
dishwashing liquid lang daw ang dadalhin. Kaso nga lang, ang daan natin sa may Ortigas Avenue, sobrang traffic, pulang-pula. Aray ko! So Taytay. According kay Waze, 7.7 kilometers. So pwede na, hindi na ganun kalayo. Tapos sa may San Pablo ang drop-off. So let's see kung kakasya ba. So guys, ayusin natin yung ano natin, ang load natin, kasi maximize natin para magkasya. Ito ay dito. Tapos ito ay, sana kita nyo. Dito. Yan. Tapos ito ay dito sa gilid. Ayos natin para mamaya di na tayo mag-ayos. Yan. Okay na, may space na siya dito. So, let's go. Next time check is 8:27. Share ko lang guys since nangyari sa akin to. So, at ito na rin yung napapansin ko. Possible kasi na kapag ka may ongoing kang booking at hindi mo pa napipick up, ito yung possible nangyari sa akin ngayon ha. At yung pangalawang booking mo ay kinancel via Lalamove telephone number na may tumawag sa'yo from agent ng Lalamove na ika-cancel na daw yung booking kasi nga it's either malayo o ang tagal mo daw sa pick up location. Possible nga hindi ka na makakuha ng pang swipe mo. So para makuha mo yon, ang kailangan nang gawin mo is i-arrive mo muna yung ongoing mong isa pang booking. After nun, saka mo i-uninstall yung Lalamove app. Pagka uninstall mo, siguro tumakbo ka ng mga around 2 to 3 kilometers. At yun, makakuha na ng booking kasi may nakuha tayong booking guys. At all goods naman kahit papano. So hindi naman ganun kalayuan. Kahit papano double book. Hindi masakit sa atin, sa part natin. Good evening sir. Ilang box po yan? Malang. Okay. Okay lang po, Po yung nasa Lalamove po yan. Apo. Papicturean daw po na yun. Sige po. Ano po? Sige po. Thank you po. Thank you. So, yun guys. Ito na yung booking natin. Itong mga black box na to sa nakita nyo. Ito yung pa San Pablo. Tas ito yung pa Santa Rosa. So, yun. Whew. Time check is 9:16. Natapos na natin tong booking natin na to. Then, ito din yung una nating, ito pala yung Santa Rosa ang una nating dadaanan kasi ito yung unang madadaanan talaga. Tapos after nun, proceed tayo dito sa may San Pablo. According kay Waze is 1 hour and 11 minutes, 45 kilometers. So, nandito na tayo somewhere in Taytay, kaya ang daan natin is sa may C6 na. So, update ko na lang kayo. Medyo maganda-ganda ng konti. Kahit pa paano ang booking natin. Kasi hindi tayo nag single booking lang papuntang go home. So, let's see. Time check is 9:25. Nandito tayo somewhere in Taytay. Pa SM City Taytay na rin tayo. As of now, wala namang traffic dire-diretso dito. So, I think wala na rin traffic kasi 9:25 na. Tapos wala na rin, I think nalalabas pang booking ng oras na din. Hindi ko akalain na makakakuha pa tayo ng pang double book. All goods, all goods. All goods, thank you Lord. May pang gastos na naman. So, later check natin kung magkano yung kikitain natin. Kaso nga lang, medyo gagabihin na tayo ng todo nito. I think matatapos natin yung booking natin ng mga around 11:30 na. 11 to 12. Tapos makakuha tayo ng mga 1. So, yun. Hello po. Good evening. Lalamove po ito. Ma'am, inform ko lang kayo, baka makarating po ako dyan around mga 11:30, mga ganun po ma'am, kasi San Pablo yan eh. Apo. Gising pa po, saan po gising kayo ma'am? Kaya nag-inform na din po ako, baka kasi makatulog. Okay. Saan po kayo magagaling? Pa? Saan po kayo magagaling? From Taytay po to, to San Pablo. Okay po. Thank you po. Thank you po. So, yun guys, in-inform natin si customer at baka mamaya tulog na siya sa San Pablo. Kaya baka tingin ko mga 11:30 tayo makarating doon. So, let's see
update ko na lang kayo. As of now, nandito tayo sa may stoplight ng Bikutan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, yan. Medyo malay-layo biyahe natin nun Pero okay lang, nakakuha naman ng kasabayan. Kaya, all goods in the hoods. Let's go! Meron pa pong isa na lang po. Thank you po. Thank you po. So, time check is 10:39. Natapos na natin tong booking natin na to. So, binigyan tayo ng tip ni ma'am. So, I think mga nasa around 60 plus. Then, sharo sa'yo ma'am. Maraming salamat. Tapos, proceed tayo dito sa may booking natin na yan. According kay Waze ay 1 hour and 12 minutes. 11:52 makakarating tayo doon. So, let's see kung aabutin pa tayo ng madaling araw. Kasi target ko matapos to ng before magmadaling araw. Para makredit siya sa natin, Lalamove statistic. Well, anyway, yun nga. Update ko na lang kayo. Let's go! Time check guys is 11:16. Nandito na tayo sa may bandang Santo Tomas. At so far, maganda ang kalsada kasi ay gabi na. So according kay Waze, makakarating tayo ng 11:48, 32 minutes, 21 kilometers. So medyo malayo yung susunugin natin na gasolina pago home. I think mga nasa around 20 to 30 kilometers. Pero all goods lang. At kahit pa paano meron tayong kinita. So sa last video, as usual, check natin kung magkano yung kinita natin for this vlog. Tapos less na ang dapat i-less. Ang kinailang na naman natin so far is yung Angel's Burger na buy one take one na cheeseburger. Tapos taligyan ko ng itlog yung isa. Tapos hot sauce. Ang sarap! So dito sa may bandang Santo Tomas exit pa going San Pablo, dito matatagpuan ang Padre Pio. So kung kayo guys hindi pa nakapunta kay Padre Pio at gusto nyong puntahan, malapit lang siya dito, somewhere in Santo Tomas exit ng expressway. So wag nga lang kayo pupunta ng weekend kasi pag pumunta kayo dito ng weekend, for sure yan ang traffic dyan. ang maganda pumunta dyan weekdays. Tapos wag yung rush hour, like pumunta kayo around 9 to 3. Ayan, kailangan mga 3 nagpapack up na kayo, umalis na kayo dyan. So kasi yan ay dire-diretso ang biyahe nyo at dire-diretso din yung punta nyo doon. Kumbaga hindi agawan sa parking. Maganda siya. Puntahan nyo guys kung makakapunta kayo. Kung Catholic kayo, hindi much better. Kung hindi naman religion, tapos gusto nyo ng pumasyal, maganda din siyang pasyalan. Marami ding mga kainan sa gilid. At mura din. So, update ko na lang kayo. Let's go! Ako din minsan napapagkamalan pong boss babae. Kaya yun. Akin natin, sir? Opo. Bali 5 bucks, sir, tama? Opo. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, tingin ko. Sige, picture ako lang sir. Para gawa ni Lalamove kasi po. Sige po, salamat po sir. Sige po, thank you po sir. Thank you po. So ayun guys, time check is 11:52 at sakto natapos natin within today ang ating delivery. So sama pa siya sa statistic natin. So later, pakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin as well as yung mga ginastos natin. Syempre, ilalas natin yon para makuha natin yung total income kay Lalamove for today's vlog. So, according kay Waze, from here to home base is 36 kilometers! Aray 36 ko. kilometers ang susunugin natin ng gasolina. So, let's see kung magkano yung magiging pagas natin. So, let's go! So, yun guys. Time check is 12:50 na. Ngayon lang tayo nakuwi ng bahay. Pero, eto na yung kinita natin for this vlog. So, eto yung gross ni Lalamove ha. Naawas na yung commission niya. Which is 2,418. Pero syempre, ipa-plus natin dyan yung personal transaction natin. So, sagot ni sir yung panggas natin. Binigyan niya tayo ng 900. So, plus lang natin yung 900. Tapos yung tip na rin na na-receive natin para sa mga naging bookings natin. Di ba, ito na yung total ng kinita ng gross pa lang natin. Hindi pa naaawas yung mga dapat i-less. So, which is ito siya. 3,461. So, ulitin ko lang, yung 900, yan yung na-receive natin, na personal transaction natin.
Tapos yung 2481, yan yung gross ni Lala Move. Tapos yung 80 pesos, nag-assume na lang ako ng 80 pesos guys kasi medyo limot ko na. Ito yung tips na na-receive natin para sa mga naging bookings natin. So ang total is 3,461. Pero syempre, kailangan natin i-less yung mga dapat i-less, like yung food natin, car maintenance, saka yung gas. So ito siya. Yan. So yung 65, yan yung binili natin na buy one take one sa Angel's Burger na with egg na isang piraso and cheeseburger pala. Tapos yung 300, yan yung car maintenance natin, usually inaawas natin. Tapos yung 1,102, yan naman yung pinanggas natin. So which is ito siya. Yan. So 1,102. So para makuha natin yung KPL natin, kailangan natin i-divide yung tinakbo natin, which is 263. Yan, 0.8. Divide dun sa liters na napagas natin. So meron tayong KPL na 11.82. So ang total ng kinita natin, less na ang dapat i-less, is 1,994. So, pwede na guys. Saka yung KPL natin, pwede na din. So, nag-start tayo, I think mga around 12. Tapos, nakauwi tayo ng mga around 12:50. So, almost 13 hours tayo nasa labas. So, naging dire-diretso lang yung biyahe natin. No? Nakakuha tayo ng booking dun sa pabalik natin. Saka, actually, hindi to parang officially na full-time natin kay Lala Move. Kasi nga, may sinabay tayo na personal transaction natin, which is na-maximize natin yung kitaan natin. Inad ko na lang kay Lala Move. Well, anyway, if ever na gusto mo itong mga ganitong vlogs, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, papi. Ayan. So, congrats para sa atin, guys. Tayo ay 4,300 subscribers na. Road to 10K tayo, guys, ha. So, keep subscribing. If ever din na gusto mong maging isang part-time Lala Move driver or full-time na rin, lalagay ko na lang yung link sa description. So, may bagong update si Lala Move regarding sa pag-refer, guys. So, mas malaki yung makukuha nyo. Kung kayo mag-a-apply, much better na maglagay kayo ng referral code kasi opportunity mo yan. Kaso nga lang, pagdating sa sedan, sa 300 kg, wala na silang binibigay na rewards. Ang binibigyan nila ng rewards is yung 600 kg above na delivery. So, lagay mo yung referral code ko, lagay ko na lang sa description. Tapos, yung Lala Ride, which is yung mga tao ang sinasakay. So, sa sedan, nagbibigay sila ng pa-incentive. Tapos, meron na rin dun sa SUV, yung mga Innova, ganun, mga ganun sasakyan, magbibigay sila ng rewards. So, para makuha mo yung rewards na yon, so, kailangan mo tapusin yung mission na ibibigay ni Lala Move. So, lalagay ko na lang dyan yung details. Ayan. So, yan din yung makukuha mong rewards. So, makukuha mo lang yan pag nag-like ka ng referral code. So, lagay mo lang yung referral code ko para makuha mo yung mission na yan. At the same time, magkaroon ka ng Lala credit na yan. Then, yun, papi. I think this is it. At maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. At meron na tayong around, I think, around 68 vlogs to 69. I don't know. Pero I think naglalaro sa ganon. So, road to 100 vlogs tayo bago matapos ang taon. So, hoping sana umabot tayo doon. So, marami ding salamat sa time mo at binigyan mo ng oras itong munting vlogs natin. So, hoping sana nakatulong sa'yo at nagkaroon ka na din ng ideya kung ano yung nagiging takbo ng buhay natin this coming bare months kay Lala Move. So, hoping na sana dumami pa ng dumami ang bookings natin. Dito ko na din tatapusin ang ating vlogs. Tomorrow, maglalala move tayo uli. So, sana maaga tayong gumising para maaga din tayo makakuha ng bookings. So, tulog-tulog muna tayo. Eto na yung pinakahihintay nyo. Yan na! Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat!